It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this is been done today. And I challenge anyone who is... Nakatatlong jumping ka lang, hiningal ka na. Anak na Petra Garapata, paano ka magiging healthy niyan? Kami maloloko Marcos Jr. Yung kilala kong may sakit na cancer, nagja-jogging pa siya kada umaga. Kaya yung paganyan-ganyan mo, hindi uubra sa amin yan. Ilabas mo yung medical bulletin mo. Pagsalitain mo ang doktor mo, ano nga ba ang estado ng kalusugan mo. Pero yung paganyan-ganyan mo, hindi uubra sa amin yan. Ano nang toka? Meron akong kilala, merong malubhang karamdaman pero araw-araw nag-eehersisyo siya. Di ba nag-exercise siya? Ilabas mo yung medical records mo para magkaalaman na once and for all. Hindi yung paganyan-ganyan ka sa harap ng camera. Yung mga media naman, tawa-tawa sila. Isa bagay, bayad naman pala kayo dyan sa pag-cover nyo. Dyan sa pagre-report na yan ng ating pinakasikat na news anchor sa Pilipinas. Palakpakan ho natin itong si Marcos Bangag. Excise tax sa LPG kerosene. Sinuspinde ni Pres Bongbong Marcos. Anak ng Petrang Garapata, anong nangyari? Bakit? Diesel yung pinag-uusapan natin dito. Brad, diesel pinag-uusapan natin dito. Ano yan? Kerosene. O sinong sinong gagamit yan? Yung nagbubomba ng mga tangki sa tabi ng kalsada? Yung nagbebenta ng popcorn? O maganda naman yan. Bawasan dapat lahat. Hindi lang yung LPG. LPG okay yan. Dahil araw-araw na paggamit yan sa mga restaurant, sa mga bahay, kailangan talaga yan. Pero ang number one na mahirap hanapan ng alternatibo, ay talagang imposibleng hanapan ng alternatibo. Tapos ang usapan, diesel at gasolina. Yang LPG pwedeng yung mga used oil ka lang, pwede yan eh. 'Di ba? Marami yan used oil ka lang eh, 'di ba? Yung mga pinagprituan ng kung ano-ano, pwede mong gamitin diyan eh. Pwede kang maggatong, pwede kang maguling, pero yung diesel, walang pamalit diyan. Kaya yaan ang dapat nababaan ng presyo. Yaan dapat ang magkaroon ng big time rollback. Ika nga. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang pagre-report ng pinakasikat na news anchor sa kasaysayan ng Pilipinas, Marcos Jr. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumahal sa atin. Kuminti yung join button, nandyan lang ho sa baba. Re-recta ho kagad tayo dito sa mga kabalbalan itong presidente na to. Game! Hindi pwede yan, Brad. Hindi pwede yan jumping jacks na yan. Ilabas mo yung medical record mo. Ilabas mo, pagsalitain mo dyan sa podium yung doktor mo. Sabihin niya sa amin, nabubulok na babituka mo, nagdudugo yung puwit mo. Gusto na malaman, karapatan ng bawat isang Pilipino yan. Pero magtatalon ka dyan sa entablado para masabi mo na healthy ka. Brad, hindi yan ang pamantayan para masabi na healthy ang isang individual. Anak na to ko, mag-a-apply ako sa trabaho. Sasabihin ko, nagja-jumping jacks sa... Healthy ako huwag nyo na akong i-medical. Hindi ganon. Hindi ganon. Titignan nila yung dugo mo, titignan nila yung ngihi mo, kung adik ka. Titignan nila kung merong bakas ng droga. Ito. Suko na ako. Yoko na. Bye-bye na. Wala na game. Naglakad lang hulog. Naglakad lang. Can you tell everyone na maganda pangalan? Ano ba magagawa natin kung pinagdadasal na sambayan ng Pilipino na mawala ka na? Na magurgur ka na? Dahil ikaw ang pinakamalaking perwisyo na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kayong dalawa ng ama mong magnanakaw. Hindi mo masisisi ang sambayan ng Pilipino kung pinagdarasal nila na magurgur ka na, Brad. Trilyong nakawat? DPWH, mahiya naman kayo, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin big fish na nakukulong. Ikaw kasi yung big fish na gusto naming makulong. Hoy! Ano ko Ayan this is hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to Yung statement! Anak ng toko. Trabaho na yan. Itong si Janet Garin. Sharon Garin, kaya stress na stress yung mama eh. Pagka bad news, siya ang humaharap sa media. Pagka good news, kinukuha mo lahat. Langya ka, talagang perwisyo to. Pati yung mga trabaho na ni Janet Garin yan, hoy. Si Tatay Digong ba, makikita niyong ganyan. Hoy, bibida ko sa inyo to. Hindi, ang gagawin niya, Kusi, alika nga dito, Kusi. Ano nababalita dyan sa excise tax? Kwento mo sa sambayan ng Pilipino. Ganon si Tatay Digong. DOE yun di ba si Kusi? Eto hindi. Ikaw Garin, pag may problema, ikaw haharap. Pag may accomplishment ako, bida-bida ako eh.
is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone Oh, who hindi. is Nakatatlong jumping ka lang, hiningal ka na. Anak na Petra Garapata, paano ka magiging healthy niyan? Brad, ako kahit 1,000 kaya ko. Hindi, no joke. Hindi joke lang. Kaya. Ikaw nakatatlo ka lang, hinihingal ka na tapos ang sabihin mo, healthy ka. Bangag ka talaga, Brad. saying that I am sick, that they come and exercise with me. We Hiningal, will see oh. who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yan, pagdating sa kayabangan, number 1 yan. Ano pagka dumugo bituka mo, pagka nagbuhat ka ng barbell? Paano pag biglang dumugo yan? Bawal yan eh. Para rin nasisaryan dyan. Para tawa, ingat-ingat ka sa pagbubuhat ng barbell. Bawal yan. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan Oh, naman hiningal. natin, Hiningal sa kayabangan. Yan ang sinasabi ko natin. Kaya kayo huwag kayo masyadong mayayabang. Baka hingalin din ho kayo. Tignan nyo. Inunan niya kayabangan. Kaya ngayon hinihingal ho siya mga kababayan. Yung problema bangag eh. Oh. ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Nako. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Lagyan mo na konting larigadon. Hint of larigadon para talagang mga ano yan, di ba? Parang naririnig ko sa kanya si larigadon. Anak na to ko, ibang klase itong presidente. At huwag nyo nang paniwalaan kung Palong-palo na naman siguro. Malakas na naman tama siguro sa kanya nito ng pulburon. sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, Sabihin mo muna, yung ano mo, sikat mong kataga, mahiya naman kayo. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin nakukulong na big fish. Si Saldi ko hindi pa rin napapauwi. Mahiya ka naman, lunya ka. I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had Brad, hindi kailangan i-justify yan. Sa totoo lang, makikita ng sambayan ng Pilipino yan sa iyong physique, sa iyong yung tag dito sa medical record mo. Makikita namin yan sa pagsasalita mo, sa paglalakad mo. Anak na to, anak, 3 talon ka lang, hiningal ka, tapos sasabihin mo, healthy ka. Sinungaling na to. everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that Wow. was what? 2.5, 3 months ago. Yan, gumaling na pala. Di labasan mo kami ng medical records. Di ba? Gumaling na pala. Di good for you. Magandang balita yan para sa sambayan ng Pilipino. At least alam namin, alam ng buong bayan na ang presidenteng bangag, kahit pa paano, okay na ang kanyang kalusugan. Magandang balita yan. Pero ang problema dito, bakit walang medical records, diba? Walang medical record. Bakit puro laway na naman? Ano na naman bang kabalbalan yan? Ilabas mo ang medical records mo, saka tayo mag-usap kung talagang healthy ka o malaki ang problema ng bituka mo. Yun lang naman. Mga ganun. Mga ganun. So, that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then, it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3. Ano, sumisingot ka na naman? Regular na naman ba ang pagsinghot mo ng pulburon? Ang problema natin dito, Brad, ilabas mo ang medical records mo. Dahil karapatan ng bawat isang Pilipino na malaman ang estado ng kalusugan mo. Kahit na bangag ka, kahit na wala kang kwentang presidente.
Para at least alam namin kung kailan maghahanda si BP Sara, di ba? 4 times a week. I'm watching my food better than before. But, you know, so people... Medicines, sir? I'm sorry? Maintenance medicines. Maintenance medicine for, I have, okay, 2. One for gout, which is lopurinol. Nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are, nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But otherwise, everything... Matulog ka kasi, Brad. Tigilan mo muna yung pagsinghot. Hindi ka kasi patutulogin yan eh. Pulburon, hindi ka patutulogin yan. Laging alert yung utak mo dyan eh. Di ba? Singot ka kasi na kasi It's normal, and I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? More, game. Army dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako minsan. Gawin mo. Puro kakayabangan, wala ka naman sinabi. Erekta ho tayo sa kabuuan ng kanyang kayabangan na yan. Dito ho tayo. Ito na ho ang kanyang pagre-report sa sambayan ng Pilipino. Marcos Jr., pasok! Para si Mike Enriquez eh. I'd like to cover some points that we are... The broadcaster president. Yeah, di ba? Kaya, the anchor president. that we have been discussing again together with the different agencies and including the Uplift committee, and we have some further announcements. Well, first of all, it is we are able to say that these are the steps that we have been taking so that we are trying to alleviate and try to mitigate the effects of the oil crisis. Umaasa sana kami na maganda na yung maging peace talks between the US and Iran. Ngunit mukhang hindi sila nakabuo ng deal. Kaya kailangan patuloy pa rin ang ating mga ginagawa para tulungan Saka alam din naman ng Iran na nagre-replenish lang ang Amerika diyan sa peace na yan. Walang lokohan. ang ating mga kababayan. Wala yan. Hindi, wala hong ano yan. Wala kalokohan yung ano na yan. Yang, ang tawag dito, yung peace talk na yan. Gusto natin magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng tuloy-tuloy na kapayapaan. Pero hindi naman yun ang naisin ng ibang mga bansa dyan sa gitna silangat ng bansang Amerika. Una, nais kong nabanggitin na wag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil sapat naman ang supply natin sa mga pangunahing pagkain, mga bigas, mais, gulay, asukal, isda, karne, manok, itlog, at lahat ng ibang produktong pagkain. At nakikipag-ugnayan tayo sa industriya, patuloy din ang ating pakikipag-usap sa kanila. At hanggang sa katapusan ng Abril ay hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang na dyan, mga sardinas, tinapay, instant noodles, bottled water, kape, gatas, at delatang karne. Ikalawa, binawasan natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Dahil April 14 na ngayon, April 14 tomorrow, where the authorization, the authority that we asked from Congress begins to apply. Binawasan na natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit na pang-araw-araw sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Yung diesel, kailangan namin Brad diesel. Wala kami pakialam dyan sa ano na yan. Yung diesel kasi, yun kasi naghahatid. Ang tawag dito, naghahatid ng
mga pasahero. Yan ho kasi eh. Pero okay lang naman yan. Dapat talaga kasama yan sa yung mga liquefied petroleum gas, yung kerosene. Kailangan naman talaga. Lahat dapat, walang exemption. Ba't di kasama diesel? Pumontra ba yung mga oligarko, yung mga matatakaw sa pera na mayayaman? Ang bus nito ay 3 piso at 36, how much is this? 3.36. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Pangatlo, inaayos na natin ang sistema sa pagpasok ng pagkain sa bansa para mapababa ang presyo, mapabilis at sa ganung paraan mapababa ang presyo. Inutusan ko na ang Department of Agriculture at saka yung Tariff Commission pababain ang taripa sa mga inaangkat na pagkain upang makatulong sa pagbaba ng presyo para sa ating mga namimili. Pero malinaw ang directive na ito. Hindi ito pwedeng gawing basta-basta. Bawat hakbang, malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Yan ang ating hinahanap na balanse dahil everything, as you know, the economy is a complicated system. Kaya kung may gagawin ka sa isang bahagi, may epekto yun sa kabilang bahagi. Kasabay nito, Yung bang ginawang pagnanakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino, tanungin ko to si Bangag, ano ba naging epekto sa kabilang bahagi? Sige nga. Anak ng tao, kaya rin lamang binibidahan mo kami ng mga ganyang klase mong pambubudol at pambobola. Sa bagay, wala nang maniniwala sa'yo. Kahit naman hindi na ho natin reakan na sasabihin nitong Bangag na to, wala nang naniniwala dito eh. Pinananalangin na nga sa sambayan ng Pilipino na magurgur na siya eh. bilisin na rin ang pagproseso ng mga permit tulad ng SPSIC, Certificate of Necessity to Import, para mas mabilis makapasok ang kinakailangang pagkain at mas mababa ang magiging halaga. Inalis na rin ang toll fee sa mga fish port upang hindi na ito makadagdag sa presyo ng ating mga pagkain. Nakikita natin na may mga magsasaka na napipilitang itapon ang kanilang ani dahil sa overproduction sa sobrang baba ng presyo ng bili. Hindi natin ito papabayaan patuloy. Kaya bibilhin na muna ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon. Makikipagtulungan din tayo sa mga local government para bilhin din ang mga gamit na ito at magamit din nila para ipamigay nila sa tao. Ang pamahalaan ang sasalo nito para hindi masayang ang ani, hindi malugi ang ating mga magsasaka at mapapakinabangan naman ng ating mga namimili. At para sa mas maraming makinabang, papalawakin pa natin ang bentang bigas program. Dadamihan ang tindahan, habaan ng oras ng pagbenta, lalo na para sa ating mga senior citizen. Hindi na, ano na lang yan, trabaho na ni Auntie Claire yan. No joke ko mga kababayan. Kaya Auntie Claire na yan yung mga banat na ni Marcos Jr. Hindi na ho niya trabaho yan. Nakakaya bilang isang presidente, yung mga ganyang klaseng bagay, siya pa ho magbabalita sa sambayan ng Pilipino. Yung PWD at siyempre mga single parent. Pangapat, ibababa din natin ang gasto sa pagdaan ng pagkain mula sa pantalan hanggang sa merkado. Sa Cebu Ports Authority, sa Subic Bay, binawasan o sinuspindi ang iba't ibang binabayad na mga fees at para ito ay maramdaman ng tao at kahit tumataas ang ibang produkto ay hindi masyadong mabilis ang pagtaas o at least matigil natin ang pagtaas. So mababawasan ang gastos mula sa anchorage, sa berthing fee, cargo handling and storage fees para hindi na ito madagdag sa presyo ng pagkain. Ang Philippine Ports Authority ay ibinaba sa piso ang RoRo terminal fee para sa mga sasakyang nagdadala ng agricultural products.
Dahil layunin natin na panatilihin sapat ang supply, pigilan ang pagtaas ng presyo at tiyakin tuloy-tuloy ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Hindi tayo titigil hanggang maramdaman ninyo ang tunay na ginhawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At bukas, Kasi pati ba naman yung pagpapasalamat ay nandun. Bangag talaga naman to. Kalaksan tama. we will have another uplift meeting again to discuss what are the other strategies that we can employ to keep prices down, to make sure, first of all, what we will do tomorrow is to make sure, first of all, that the supply both of oil and of food products and all the other raw materials that we need to continue the running of the economy is going to be normalized. We, as I said, in one of the last press conferences I had, that it is very important that we watch the prices now. Oil we cannot do very much about, but we also have to we can make sure what we can look at and do that. That's why ito is centered dun sa presyo ng pagkain. All of these measures are mostly centered around the price of food, to keep the price of food down. The supply of food as well is also something that we think we can assure the public of, that maganda naman ang takbo so far ng ating sa agrikultura. Yun lang, yun na nga yun ang mga nakita nating report na yung mga inani na produkto na hindi na basta iniiwang na lang masira dahil masyadong masyadong mababa na ang profit, halos walang kikitain. Kaya since wala kang kikitain dahil tumaas ang presyo ng lahat at ganun pa rin ang presyo ng pagbenta, ay iiwasan natin yon. Kaya para yung mga farmer natin, yung mga producers natin, ay meron din silang kikitain. Market worth, kailangan para tuloy-tuloy ang kanilang pag-ani, tuloy-tuloy ang kanilang pagtanim. Dahil yun na nga, yung ina-assure natin yung supply ng pagkain. Supply at saka presyo. It is the balance that we are trying to achieve because simple lang naman ito. Kapag it's the same as kagaya ng nakita ninyo sa langis. Kung masyadong babain ang presyo ng langis, ay sasabihin ng mga importer, hindi na kami kikita, hindi na kami mag-i-import. Eh di mag-take over yung pamahalaan. Anak na to ko, eh di wag kayong kumita, walang problema. Kunin ko na yan, kami na bahala, kami na mag-i-import. Di ba napakawalang kwenta? Anak na to ko, iniisip niya yung mga importer kasi hindi na daw kikita, kaya hindi basta-basta pwedeng babaan. Sakit ang ulo ko, Marcos Jr. Ang toko, masakit ang ulo ko ngayon, sa totoo lang. Nabubuisit ako sa'yo. Eh di kayo mag-take over. Eh di pamahalaan ng mag-import. Eh di kahit na hindi kumita ang pamahalaan, basta mababang mabenta sa tao, panalo tao. Dito, hindi pwedeng manalo ang tao dito sa presidente na to. Hindi pwede. Dapat yung mga importer kumita. Palakpakan ho natin ang bangag na presidente. Masisira naman yung supply natin. Okay? It's the same thing. Yung mga... Linoloko ho kayo nitong ano na to, itong bangag na to. Linoloko ho kayo. Yung mga farmers, sinasabi nila masyadong mataas na ang binabayad namin doon sa transportation cost, sa lahat ng mga iba't ibang cost. At mababa pa rin ang presyo ng pagkain, ng kanilang ani. So hindi na sila kikita, kaya hindi na binababa. Hindi na dumadating sa merkado yung kanilang produkto. Kaya aayusin natin yan. We will continue to support the farmers, but we will also keep the prices down. The gap that we have to close will be closed by government. It will be government funds that we will have to use. We will have to take funds from other projects, other programs to make sure that is Lakas ng tama mo, Brad. attended to. All right, so that's basically the announcement for today. I know that people have been asking about what we are going to do about the excise tax. I hope I have provided the answer for you today. And that will be
That will be again a point of discussion for us tomorrow at the Uplift meeting. And that's it for now. Thank you. Sir, how about the VAT po on How fuel about- products? Will it be discussed din sa uplift meeting? Yung sa VAT, there are calls rin po to suspend. Umiis ka po ka kagad eh. Alam namin na ano eh, mahina yung pinagkukuhanan mo kaya takbo siya kagad eh. Nakanto ko anong nagtanungan na, ay ito, pwede to ng konta, pwede to. I think it's time to explain. You know, here's the thing with the VAT, especially the VAT on oil on petroleum products. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. Those if we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Yan ang problema. Kaya hindi pwedeng tanggalin ang VAT. Walang mangyayaring nakawan. Entire society, nakanto ko, yung 1 trillion. Ba't di natin nabulin yung mga magnanakaw doon sa 1 trillion sa pondo ng mga maanumalyang flood control? Bakit hindi natabulin yun? Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist Wala if ho ito. we remove the VAT on petroleum Wala. products alone. Lakas So tama to. that's the Wala ho. Pasensya na ho kayo mga kababayan. Ganyan ho mag-isip ang presidenting bangag. Di ba? Hindi pwedeng tanggalin ang VAT dahil nga yung makukolektang VAT, yun ang pangtutulong sa... Hindi lang naman yung VAT collection dyan sa mga produktong petrolyo ang pinagkukuhan ho natin ng VAT. Hindi lang naman ho nanggagaling lahat doon ng VAT. Pag natigil ba ang VAT doon sa mga produktong petrolyo, ibig sabihin ba wala na tayong pagkukuhanan ng VAT? Hindi naman. Marami pa, yun lang mo pinagkukuhanan. Kaso yun nga direktang mararamdaman ang epekto ng sambayan ng Pilipino. Ang problema, baka sinabi nitong si Ralph Recto, Mr. President, huwag mo tatanggalin ang VAT. Paano pa yung mga maleta? Baka yun, di ba? Anak lang to, mahirap na, wala na. Yari tayo dyan pagka walang VAT. Yun nga ang yung mga savings nila linagyan natin ng tax yung mga long-term savings linagyan natin ng tax. Binenta nga natin ng ginto, kinuha nga natin yung pera sa pilit. Tapos ngayon tatanggalin niyo yung VAT sa mga produktong petrolyo. Ano kaloko-loko, ano kasi raulo. Bangag ka pero 'di ba, pagdating sa kaperahan, magaling ka naman. Sabi siguro ni Recto. reasoning behind. We will still examine it. You know, like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that it really calls for, the time will come that VAT should be brought down for whatever products, then we will certainly study it very well. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, Ba't kailangan natin ng extra fund? Bakit hindi natin nabulin yung mga nagnakaw sa mga maanumalyang flood control projects? Di ba? Anong extra fund? Panagutin, ikulong yung mga mastermind sa mga maanumalyang flood control project. Mas marami tayong makukuhang pera doon, bangag. Anak ng toko, lakas ng saltik mo. Lakas ng tama mo. provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now, so people to normalize people's lives. Yeah. Sir, bakit po hindi nakasama yung diesel and yung gasolina doon sa oil? That's to be discussed tomorrow. Ba't nag-anunsyo ka na? Si Raulo ka pala eh.
Ba't inanunsyo mo na sinuspende yung excise tax sa kerosene at LPG? Bakit hindi mo pa sinabay tapos bukas nyo na lang pag-usapan? Ang problema, paano kikita yung sino ba yon? Si Ramon Ang sa kanya Petron. Paano kikita yung mga oligarko, mga mayayaman? Diyan yung mga nasa larangan ng produktong petrolyo kung sususpindihin nyo. Sino bang nagkumukonsumo ng kerosene? Alam kong paggamit ng kerosene, yung pangluto ng popcorn, yung binobomba. At yung ibang mga power plant, yung mga nagge-generate ng kuryente, alam ko yung kerosene yan eh. Diba? Pero lagi yan yung binobomba, yung mga ganun. Yung pang-popcorn, yung alam kong ginagamitan ng kerosene. O comment nyo po sa baba kung alin pa yung mga ginagamitan ng kerosene. Pero alam ko yun talaga. O tsaka yung mga alam ko ginagamit niya sa pag-generate ng kuryente. Diba? Pero malamang diesel din yun. Pero kerosene. At saka yung pang-umpisang pang-apoy yun. Kerosene ginagamit ko doon pagka nagpapauling ako. Uling. Lagyan mo ng konting kerosene. Liliyab na yan. Diba? LPG okay yan. Diba? Para sa mga nag-ninegosyo okay yan. Pero number 1 yan. Transportation, diesel. Ang tawag dito, yung mga nag-aangkat ng mga produkto, diesel. Mga heavy equipment, diesel. Bakit hindi na unahin? Binubolan na naman tayo nitong bangag na to. Ay na nga mga kababayan, huwag ko kayo magpadala. Pag ganyan nga, anak ng toko, walang kwenta yun. So guys, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag ko kayo magpabudol sa mga magnanakaw na bangag sa pamahalaan. Mahali natin ng Pilipinas.